Hi, good day, good morning, good afternoon, good evening, good night to all the people out there watching my vlog. This is my vlog 2.0. So, yeah, I'm really not good in doing videos, making vlogs, but today we are talking about what are we talking about today? I mean, what are our topics? Yeah, topics. So, we are going to tackle the top 5 legit um, website or um, yung mga ginagamit ko to find a direct client because I don't really like working with agency. Nung from BPO, nag-transition ako to become a VA. I was hired directly sa direct client, first ever direct client ko. I don't have a plan on, well, wala namang masama dun to work with agencies, just that for me, mas preferred ko to work with direct client. So, yes. So, I have top 5 recommendation for you guys. First one is Upwork. Upwork is really, really easy to use. It is beginner friendly. Most of the job posts na makikita nyo doon, I could say 95 to 90% legit siya. Well, may mga scam din naman, but mostly is legit. And the good thing is may escrow sila, so you are protected, your money is protected. As long as hindi ka magma-manual plug ng typo, protected yun. Hindi yun, kasi may mga issue na nangyari sa akin dun sa Upwork na nawala yung interest ko in using that platform. But yeah, it is registered, it is verified, the verification process is really, good siya for me, good. Also, the escrow part, it is good kasi si OLJs, wala ata silang escrow. I'm not sure right now kasi I'm not really and wala ako sa like job hunting process ngayon, so hindi ako sure. So, ang downside ng Upwork is, of course, a lot of people don't want to use time tracker. But if you are hired through Upwork, you really need to use time tracker, not just to track your time, but to protect your income. Kasi if nagma-manual plot ka, and discrepancy yung work mo, yung client mo, pwede niyang parang i-report yon para ma-thank you yung pera mo, yung working hours mo, kasi nangyari sa akin yan before. What else? And yeah, the tracker, second and the most, parang hindi siya friendly to beginner. Mga beginner VAs is you need to purchase a Connect. Yung Connect is pinakamura is I think $15 for 100 Connect, I believe. And that's not something cheap. It's expensive for us kasi thousands na din yun, mahal yun, masakit yun sa bulsa, lalo na kapag nagsisimula ka, jobless ka, kasi yun, medyo mahal talaga siya. And then may tax yan, and then pag nag-withdraw ka, may tax din yun. I mean, pag kinakash out mo na yung sahod mo, may tax yun, may pagkapasok pala ng sahod mo, automatic kaltas na din yun kasi may kaltas si Upwork mismo, may kaltas din yung sa service fee. Ano pa ba ang meron sa Upwork? Ito, ang pinakamahirap na part sa Upwork is you have to bid. You have to make sure na nag-outstand yung application mo, yung cover letter mo, yung portfolio mo. You have to make sure that it is accurate. Whatever you put there, kailangan mong mapanindigan yon in case na, of course, i-interview ka. Most of the questions will be there. But hindi naman ganun kahaba yung mga interview nila, especially with direct clients. I just like ask some couple of questions and then they will let you know if you're hired or not. But yeah, you have to bid. But hindi naman talaga necessary. It's just that sa dami ba naman ng nag-a-apply sa isang job post, it takes sa isang job post, aabot ng 20 to 50, more than 50 applicants ang nagsasubmit dyan. So, may mga bidding dyan. So, pag marami kang pera naman at kaya mo namang mag-bid, you can go ahead and bid. But make sure that fit yung skills mo sa in-applyan mo, binasa mo yung
requirements, naiintindihan mo talaga. Kasi sometimes nag-a-attach sila ng mga video, mga files, chu para basahin mo, and like, parang instruction, ganun. But the rest is good na siya for me. Like, really good naman talaga Upwork. The second one that I really recommend is LinkedIn. Super ganda niya eh. Like, not just hindi lang siya for job posting. Like, maaano mo talaga yung yung profile mo doon. May establish mo, maging active ka lang, post ka. Yung parang, i-market mo yung sarili mo. Ayusin mo yung profile mo, yung picture mo na nakalagay, naka-attach sa LinkedIn mo. Like, ayusin mo lang talaga siya. Hindi mo na kailangan, pag super ayos yung account mo, hindi mo na actually kailangan na mag-reach out sa ibang client kasi sila na ang mag-reach out sa'yo. But what I like about Upwork when it comes to finding a client, medyo may mahirap lang siya na part kasi hindi ka sure kung yung nire-reach out mo or yung ina-approach mo or sinasubmitan mo ng application is a direct client or an agency. Maraming agency sa LinkedIn eh. But what I love about it is like free siya. You can submit kahit ilang what do you call it, ilang application pa yung need mo, I mean yung gusto mo per day, like 20, 30, whatever, you can submit your application as long as siguro tsaka lang sa kanya is medyo mahirap talaga maghanap ng work din dyan. But what I do there is naghahanap ako ng mga client, ng direct line, yung mga CEO, ganun. Nilalike ko yung post nila, pinafollow ko sila, nagsasend ako ng connects. I mean, yung connection, hindi yung connect na ibibida, same with Upwork. Like, para makikipag-connect ka lang, ganun, para follow mo sila, like kasi mga post nila, share, ganun. But I don't, actually, hindi ako nag-share. Nilalike ko lang, hina-heart ko, ganun. And then, nag-reach out ako. Pag may website sila, chine-check ko. Tapos, yung parang nagpi-pitch ako ng services like, hey, I saw your business and I saw your this and that and I believe that I could help you in this part. Yung mga ganun, mga part na ginagawa ko, pinipitch ko sa kanila. Well, working naman siya so far. And the third platform that I use is pinaka-paborito ko. Paborito ko din siya. Paborito ko naman sila lahat is Instagram. So, Instagram is really, really good when you are building your profile as well. Same with LinkedIn. You can you can build your background there. You can post for example, you are a web designer, a graphic designer. You can post your yung mga trabaho mo, yung mga accomplishments mo. You can post whatever you want there. You can follow all types of CEOs. Yun din yung ginagawa ko. Yung nagko-cold outreach ako. Outreach. So, sorry, I'm working kasi. And like, yun. Basta i-ano mo lang yung account mo, anong tawag ito? Nakalimutan yung English. Pero basta i-fix mo lang yung profile mo, yung bio mo, yung mga ganun. Like, gawin mo super professional ang profile mo. How do you call it? And yun, mag-reach out ka in a professional way. If hindi mo alam paano mag-reach out, use ChatGPT. ChatGPT is the best assistant for me. I-prompt mo lang talaga siya ng maayos. Gumawa ka ng maayos na prompt and mabibigay niya yung gusto mo. So, yun pa din yung ginagawa ko. Nilalike ko. Naghahanap ako ng mga CEO, tapos nilalike ko, tapos like 2-3 days ng paglalike ko. Straight talaga yun ha. Walang kaltos yun. Like. Pati yung mga my day nila, heart ko na yun. Nire-reach out ko na sila. Chine-check ko. May Facebook sila, may website, may yung mga ganun, may LinkedIn or whatever. They use Twitter. And then, chine-check ko talaga. I did
I did a lot of research before ko sila i-reach out. Hindi ako nag-reach out ng marami na like sabay-sabay. No. What I did is naghahanap ako ng isa o dalawang CEO. Chine-check ko, bina-background check ko sila. Naghahanap ako ng basta yun. Naghahanap ako ng mga ganito, ganyan. Basta yung mga fit sa niches ko. And then, doon, reach out ko sila in 2 to 3 days. And then, yun. And what else? Oh yeah, sorry. For the fourth one is Facebook page. Marami yan dyan. Marami sa Facebook page. Kailangan mo lang maghanap. Kailangan mo lang maghalongkat. Actually, meron din sa thread. If gumagamit kayo ng thread, meron din doon. And then, the last but not the least, well, I don't really use it, but nakakahanap ako ng client dyan. Ano tayo? Hold on. Nakakahanap ako ng client sa Google. Yun. But, hindi pa talaga ako nagka-client from Google. Pero, may nagre-respond. It's just that hindi kami like fit together, hindi kami nagsisync, our schedule is not match. Yun yung mga issue ko. So, yeah, those are the top 5 na talagang maraming client. Kailangan mo lang talaga magtiyaga-tiyaga, ganun. Aside from that, onlinejob.com din, but masyado silang lowball eh. Pero maraming client dyan, as far as I know, nakakahanap din ako ng client dyan. However, nire-refer ko siya with my friends. And, yeah, if hindi naman talaga, if ang problema nyo is natatakot kayo mag-start as a BA, natatakot kayo to do the interview, to do the, like, doon na makipag-usap, chu-chu, no, don't be, kasi it's part of the progress. If hindi ka wala kang progress sa buhay, wala kang asenso. Ang mahal ng bilhin ngayon mga te, kailangan talaga yun. So, I guess yun lang. So, sa next video natin is itatakal natin what are the most important software, tools, yeah, na most ginagamit talaga ng VA. Like, super important. What are the things, how to, yung mga platform na dapat yung gamitin if you're trying to, like, start your VA career, ganun. And then, yeah, ganun. If nag-start kayo ng VA career nyo, and then, hindi nyo alam anong gagawin nyo, stay tuned. Ang pangat ang mukha ko yun. Pero yeah. Bye-bye.